Bagaman wala siyang panloob na enerhiya, hindi siya nakaupo at pinapanood ang pagkamatay ni Dax. Kinamumuhian niya ang Abyss, Mother Serendipity at ang barkada nito. Na siya ay iniwan Donghai City, gayon pa man siya ay pa rin sinubukan upang pumunta pagkatapos sa kanya. Labis na galit si Daryl. Akmang tatalikod na siya at umalis nang tumawag sa kanya si Rachel. Daryl, hinihintay ka pa rin ang tatay ko. San ka pupunta? Sabihin mo sa tatay na may isang bagay na kagyat na dumating. Nag-aalalang sabi ni Daryl. Sa palagay mo ako ba ang iyong messenger? Ngumisi si Rachel. Kung mayroon man, masasabi mo sa kanya ang iyong sarili. Sumimangot si Daryl. Ipapaliwanag ko ito sa kanya kapag bumalik ako. Nanganganib si Dax. Kailangan niyang tulungan siya. Lumipat ka. Sigaw ni Daryl kay Rachel. Paano kung hindi? Mapang-asar na ngumisi si Rachel. Sinabi ni Dee, lumipat ka. Sigaw ulit ni Daryl. Malamig na sumagot si Rachel, wala kang punta ngayon. Pumalakpak siya. Biglang, isang anino ang lumitaw mula sa sulok. Ito ay Iwan. Hinawakan niya si Daryl at itinaas sa itaas ng ulo. Anong ginagawa mo? Nagulat si Daryl. Kung wala ang kanyang panloob na enerhiya, hindi siya nakapaglaban. Ano ang ginagawa ko? Ginagawa kang mawala sa lupa. Tinapon ni Ewan si Daryl sa kagubatan. Bam! Dating daang metro ang layo ni Daryl. Nang siya ay mapunta, halos mabali ang kanyang mga buto, nakakita siya ng mga bituin. Siya ay matingkad, walang pagkakaroon ng panloob na enerhiya upang labanan. Dahan-dahan siyang tumayo, ngunit nang makita niya ang nangyari ay natigilan siya. Isang puno ng bulaklak na bulaklak ang sumilaw sa harapan niya. Ang mga puno ay gumagalaw. Kumurap siya ng malakas. Nang buksan niya ulit ang kanyang mga mata, nakita niya na ang bawat puno ay gumagalaw na para bang may mga binti sila. Ano ang nangyayari? Sinubukan niyang tumingin patungo sa direksyon na nagmula. Ngunit matagal na itong nawala. Sina Rachel at Iwan ay nawala. At ang mga puno lamang ang natira. Hindi mahalaga kung saan siya lumakad, hindi niya mahanap ang pasukan ng kagubatan. Wala ring signal ng cell. Sa wakas ay napagtanto ni Daryl na siya ay niloko ni na Rachel at Ewan. Galit na galit siya at balisa, hindi niya alam kung patay na o buhay si Dax. Nagpanik si Daryl. Kung may nangyari man kay Dax, pagsisisihan niya ito sa natitirang buhay niya. Rachel Carter, pakawalan mo ako. Sigaw ni Daryl, ngunit walang sumagot. Ay hey. Sinuntok niya ang isang puno. Pagkakita ng papalubog na ang araw, sa isang tuwid na linya lamang siya nakalakad. Naisip niya na ang kagubatan ay tulad ng isang maze, hanggat siya ay lumakad sa isang tuwid na linya, tiyak na siya ay nakasalalay upang mahanap ang pasukan. Mabilis siyang naglakad, subalit makalipas ang kalahating oras, wala pa ring nakikitang pasukan. Mayroon lamang mga walang katapusang mga puno. Ito ay kakaiba. Ang 30 minutong paglalakad sa Carter Mansion ay maaaring humantong sa pasukan, ngunit hindi siya makalabas ng kagubatan. Maliban kung ito ay ilang uri ng formation. Hindi ako naniniwala dyan. Napangisi si Daryl. Binuksan niya ang sulo ng kanyang telepono at naglakad muli. Bumalik sa Carter Mansion, malapit. Nang maghapunan ang pamilya Carter. Inutusan ni Zoran ang chef na maghanda ng isang kapistahan. Lahat ay nandoon maliban kay Daryl. Inscan ni Zoran ang mesa at sumimangot. Nasaan si Daryl? Isang balitang alipin ang nag-aalala na sumagot, Guro, pumunta ako sa kanyang silid, ngunit wala siya doon. Hindi ko siya makita kahit saan sa paligid ng bahay. Naguluhan si Zoran. Kakaiba yun. Paano mo siya hindi nahanap? Umalis ba siya? Tuwing aalis si Daryl, ipapaalam niya kay Zoran. Ni minsan ay hindi umalis si Daryl nang hindi siya aabisuhan. Kinuha ni Zoran ang kanyang telepono at nadial ang kanyang numero, ngunit hindi natuloy ang tawag. Sinubukan ni Susan na aliwin siya. Huwag mag-alala, kukuha kami sa aming mga kalalakihan upang hanapin siya. Tumango si Zoran. Inatasan niya ang ilang mga aliping babae. Pumunta. Hanapin mo siya. Daddy. Putol ni Rachel. Tumayo siya at sinabi,
huwag mag-abala sa paghahanap sa kanya. Ang hulaan ko ay umalis si Daryl nang hindi sinasabi sa amin. Gaano kabastusan? Ngumiti ng mahina si Rachel habang naiisip ang sarili. Natigil siya sa kagubatan ng bulaklak ng peach. Hindi mo siya mahahanap sa natitirang buhay mo. Si Daryl ay isang magalang na tao. Kung umalis siya, sasabihin sana niya sa amin, sabi ni Sarah at idinagdag, dahil hindi niya kami inabisuhan, nangangahulugan itong nandito pa rin siya. Inilahad ni Rachel ang kanyang mga labi at sumagot, Sarah, masyadong mataas ang tingin mo sa manugang na iyon. Pag-isipan ito, ang miser na iyon ay dapat na nakadama ng labis na pagiging mababa habang nakatira dito, kaya umalis siya. Tama na, nagambala ni Zoran. Rachel, paano? Mo masasabi ang tungkol sa iyong god brother sa ganoong paraan? Sabihin ko sa iyo, si Daryl ay nagmula sa isang malaking pamilya, ang tanyag na Darbys. Ano ngayon? Pinalaya siya di. Unggol ni Rachel. Doon lang, mabilis na lumapit ang isa sa mga lingkod sila at nag-aalalang sinabi, Guro, nadapa ako sa mga bakas ng paa sa pasukan ng kagubatan ng bulaklak ng peach. Maaaring ito ay mula kay Daryl? Ano? Tumayo kaagad si Zoran. Naputi ang mukha ni Susan nang tanungin niya, sigurado ka bang nakakita ka ng mga bakas ng paa? Ang kagubatan ng bulaklak ng peach ay isang masalimuot na pagbuo. Ang mga pumasok ay hindi na bumalik. Nang pakasalan niya si Zoran, nais niyang maunawaan ang pagbuo ng kagubatan. Gumugol siya ng maraming taon sa pagsasaliksik nito, subalit wala siyang nakitang solusyon. Ilang taon na ang nakalilipas, maraming mga lingkod ang nagpunta dahil sa pag-usisa. Hindi na sila nakita. Walang signal ng cell sa kagubatan, ni maaaring gumamit ng kanilang panloob na enerhiya. Gaano man katindi ang kanilang panloob na enerhiya, hindi sila makakalipad doon. Sa makatuwid, ang Carters ay nag-set up ng isang napakalaking tablet kanina pa lamang sa pasukan ng kagubatan upang maiwasan ang pagpasok ng mga tao. Marunong basahin ni Daryl, kaya bakit siya pumasok? Maingat na sumagot ang lingkod, Madam. Talagang mayroong isang hanay ng mga bakas ng paa sa pasukan ng kagubatan. Tungkol sa kung kanino ito pag-aari, hindi ako sigurado. Ano-ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Zoran ay nababalisa. Mabilis siyang tumungo sa gubat. Hindi niya hinayaan na may mangyari sa kanyang ninong. Ano mang bagay. Sinundan ng lahat si Zoran, maliban kina Rachel at Susan. Humigop ng tsaa si Susan. Magaan niyang hinihimas ang kanyang labi at tinanong, Rachel, sabihin mo sa akin ang totoo. Niloko mo ba si Daryl na pumasok sa gubat? Si Susan ay hindi lamang mahusay sa formations, nakapagtataka siya sa pagbabasa ng iba. Sinabi sa kanya ng kanyang likas na hilig na si Rachel ang humantong sa kanya sa gubat. Kung sa bagay si Daryl ay hindi tulala. Dapat ay nakita na niya ang karatula, subalit siya ay pumasok pa rin. Nanginginig sa takot si Rachel. Paano nalaman ng kanyang ina? Tumingin siya sa baba at nautal, di. Hindi ako. Ibinaba ni Susan ang kanyang tasa at pinindot pa. Huwag kang magsinungaling sa akin. Namumula ka kapag nagsisinungaling ka. Bakit mo nagawa iyon? Kinagat siya ni Rachel isa. Nakumpisal lang siya. Gusto ni Dad na pakasalan ko siya, pero gusto ko si Ewan. Ma, may nagawa ba akong mali? Bumuntong hininga si Susan. Kahit na, hindi mo dapat siya dinala sa peach bulaklak na kagubatan. Alam mo na walang maaaring lumabas doon na buhay. Alam mo ang ugali ng tatay mo. Kung alam niya kung ano ang ginawa, siya na pinalo ka sa kamatayan. Ang mukha ni Rachel ay pumuti nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Kung alam ng kanyang ama na siya ang pumatay kay Daryl, tapos na siya para sa Ma, sasabihin mo ba kay tatay tungkol dito? Mahiyang tanong ni Rachel. Umisi si Susan. Itatago ko ang sikreto mo. Ngunit, mayroon ka upang ipangako sa akin na hindi ka nagagawa ng anumang hangal tulad nito. Nakuha mo. Kung sa bagay, si Daryl ay isang Diyos lamang. Si Rachel ay kanyang biological na anak na babae. Napabuntong hininga si Rachel habang niyakap si Susan at sumisigaw, Salamat, inay. Si Zoran ay nakatayo sa pasukan ng bulaklak ng peach na bulaklak na sinusuri ang mga bakas ng paa.
Mayroong buhangin saan man, at hindi niya makita kung ito ay kay Daryl o hindi. Papasok na sana siya sa kagubatan nang hilahin siya. Pabalik ng kanyang mga lingkod. Ang isa sa kanila ay nagsabi, "Guro, hindi namin." Matiyak na si Daryl ang pumasok gubat. Ano ang mangyayari kung makaalis ka sa kagubatan? Huminahon si Zoran sa kaisipang iyon at napagnilayan sandali. Ayusin ang para sa mga tao na bantayan ang pasukan na ito sa lahat ng oras. Utos niya, kumuha ng isang tao na maghanap para kay Daryl sa labas ng mansyon na ito. Guro. Labis na nasiraan ng loob si Zoran. Hindi niya nais na maniwala na ang mga bakas ng paa ay pagmamay-ari ni Daryl. Ngunit ang lahat ng mga palatandaan ay tumuturo sa kanyang pagkadyos na nakulong sa kagubatan. Siya ay balisa at nag-aalala. Matapos ang 3 araw, si Daryl ay natigil pa rin dito, nakasandal sa isang puno ng bulaklak ng peach. Basag ang labi niya. Siya halos nagpunta sira ang ulo. Sinubukan niya ang lahat ng uri ng paraan upang makatakas ngunit nabigo pa rin. Nang walang anumang panloob na enerhiya, pagod at uhaw si Daryl. Halos maubos ang kanyang lakas. Hindi ito nakatulong na nakakita siya ng maraming buto at nananatili kahit saan, malinaw mula sa mga hindi sinasadyang pumasok sa kagubatan. Talagang madidikit ba siya rito magpakailanman? Siya inilatag daw na sa despair. Siya ay pagod at labis na nag-aalala para kay Dax. Gusto niyang ipikit, ngunit natatakot siya na sa sandaling nakapikit siya, baka hindi na niya ulit buksan pa. Doon lamang, napansin niya ang isang balon na matatagpuan ilang metro ang layo mula sa kanya sa labas ng sulok ng kanyang mata. Isang balon? Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang tumayo at lapitan ang balon. Kung makakakuha man lang siya ng tubig, nakakatipid iyon. Napaatras siya habang nakatingin sa balon. Ang balon ay malalim, ngunit ang tubig ay kaunti. Ang tanging paraan upang uminom ng tubig ay upang makapasok sa balon. Pumasok siya sa balon at dahan-dahang bumaba. Nang marating niya ang ilalim ng balon, hanggang sa tuhod niya ang tubig. Ang sahig ng balon ay natakpan ng lumot, malinaw na hindi nagamit para sa mga edad. Daryl ay walang pakialam kung ang tubig ay maiinuman habang itinapik niya ang kanyang mga kamay at hinuhulog ang tubig. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Habang iniinom niya ang tubig, naramdaman niya ang paghawak ng kanyang bintinang. Isang bagay na mahirap. Akala niya ay bato ito, kaya yumuko siya upang kunin ito. Nagulat siya. Ito ay isang maliit, tanso na hugis parihaba na kaldero. Tinakpan ito ng lumot mula sa paglubog sa ilalim ng tubig, ngunit nakikita pa rin niya ang mga intricacies dito. Mukhang ito ay mula sa panahon ng Warring States. Ang nagpalakas sa pag-usisa ni Daryl ay ang pagkakaroon ng isang kahon na tanso sa kaldero. Ang isang kahon na tanso sa isang kaldero ay inilibing ng malalim sa ilalim ng tubig sa isang balon. Ito ay kamangha-manghang. Hindi nag-isip ng 2 beses si Daryl nang buksan niya ang kahon. Laking gulat niya nang malaman na selyado ang kahon. Mahigpit walang tubig na pumasok dito, at mayroong isang libro ng mga slip ng kawayan sa loob. Kung ano ang maaaring ito ay. Binalikan ni Daryl ang libro. Ang Baiki Formations ay nakasulat sa unang pahina. Pagbuo ng Baiki. Ang isip ni Daryl ay nagsimulang buzz sa kaguluhan. Sinabi na ang sinaunang, maalamat na pangkalahatang Baiki ay lubos na may kasanayan sa formations. Bago siya namatay, isinulat niya ang lahat ng mga formasyong alam niya at tinawag itong Baiki Formations. Bukod dito, isang alamat lamang ito. Dahil namatay si Baiki, wala nang nakakita sa libro. Maaaring ito na nausisa si Daryl. Sinimulan niyang basahin ito, talagang pareho ito ng libro. Tuwang-tuwa si Daryl. Tumama siya sa jackpot. Ano ang naging maalamat kay Baiki ay ang kanyang mga kasanayan sa formation. Ginamit niya iyon upang manalo ng maraming laban. Hindi nagtagal ay malalim na siya ay napukaw sa libro. Ayon sa mga slip ng kawayan, ang mga formasyon ay maaaring nahahati sa 2 kategorya, pagkakasala at pagbuo ng depensa. Tulad ng pangalan nito, Foreman's Formation ay formations na may isang mas agresibong atake. Halimbawa, ang Big Dipper Formation ng sektang ni Wudang. Mayroong iba pang mga formasyon, tulad ng formasyong trap. Ito ay isang formation upang matrap ang mga tao.
Lumitaw na ang napaka-pitch na bulaklak na kagubatan na ito ay isang formation ni Baiki mula sa libu-libong taon na ang nakararaan. Marami siyang natrap mula pa noon at walang sinuman ang maaaring makalabas sa formasyong ito. Tila kung maswerte pa rin si Daryl ay nakaligtas siya hanggang ngayon. Ang mga formasyong Baiki ay inilarawan ng detalyado ang maraming mga formasyon at kung paano ito magagamit. Si Daryl ay malalim na nakatuon dito at lumipas ang oras sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay inilagay niya ang libro. Uminom siya ng tubig at umakyat mula sa balon. Siya pinamamahalaang upang ganap na master ang Baiki formation sa loob ng 3 araw. Kung hindi siya nagkamali, ang kagubatan ng bulaklak ng peach ay nasa ilalim ng dragon trap formation. Kaliwa, 3. Tama, 1, bulong ni Daryl sa ang kanyang sarili. Humakbang siya ng 3 hakbang sa kaliwa at 1 hakbang sa kanan. Harap, 7. Kaliwa, 2. Bumalik, 3. Tama, 6D. Sa maikling panahon, nakatakas siya sa kagubatan. Kumalabog. Kapag nakatakas siya sa kagubatan, nahulog siya at umupo sa lupa. Hindi siya kumakain ng halos 1 linggo na nabubuhay lamang sa tubig, nagutom siya at napapagod. Magkagayunman, siya ay natuwa. At least nakaligtas siya. Batang guro. Nakita ang young master. Bulalas ng isa sa mga lingkod. Laking gulat nila na para bang nakakita sila ng multo. Mabilis, ipaalam sa master, sigaw ng isa sa kanila. Nakaramdam ng hina si Daryl. Mumisi siya ng ngipin, pinangisda ang kanyang telepono, at tumawag kay Dax. Hindi niya maabot si Dax, kaya tinawag niya si Nancy. Pareho ito, pinatay nila ang pareho nilang phone. Ikaw, Rachel Carter. Kung may nangyari man kay Dax, hindi kita kailanman patatawarin. Daryl swore. Umuwol siya. Maaari lamang siyang makakuha ng ibang tao sa Donghai City upang mag-check up sa Dax. Sa oras na iyon, tinawag niya ang Zephyr Dixon. Kinuha niya ang tawag sa loob ng 3 segundo. Guro. Excited na bati ni Zephyr. Saan? Kanapunta sinusubukan naming makipag-ugnay sa iyo, guro. Mayroon kaming magandang balita. Ang sektang Elysium Gate ay may malapit sa 3,000 mga tagasunod. Huwag nating pag-usapan ang tungkol dito. Mayroon akong isang bagay na kagyat. Nais kong magtungo kayong 4 sa Sanders Mansion sa Donghai City upang mag-check up sa Dax Sanders. Ngayon. Guro. Sagot ni Zephyr at binitay. Ang ilang mga lingkod ay dinala si Daryl sa sala. Ang buong pamilya ay natipon na doon. Lumapit si Zoran kay Daryl at ipinatong sa kanya ang mga kamay. Daryl. Ayos ka lang, bulalas niya. Walang masabi si Daryl. Napatingin siya sa mga pinggan sa lamesa, tuluyan ng kinakalimutan ang lahat ng kanyang ugali habang nagsisubo na siya ng pagkain. Sumakit ang puso ni Zoran dahil alam niyang medyo matagal na nagutom si Daryl. Malumanay niyang sinabi, Daryl, dahan-dahan. Daryl, alam kong magiging maayos ka. Subukan mo ito. Ito ay kahanga-hangang. Kumuha ng pagkain si Sarah para kay Daryl. Siya ay masayang-masaya. Ang natitira ay lubos na natigilan, nakatingin kay Daryl sa ganap na hindi paniniwala. Paano siya maaaring nakatakas mula sa kagubatan ng bulaklak ng peach? Lalong maitim ang mukha ni Rachel. Hindi niya inaasahan na makalabas siya. Napakagatlabi si Susan habang nagpapanik ng tahimik. Nag-aalala siya na kung sinabi ni Daryl kay Zoran tungkol sa kung paano siya niloko ni Rachel, mapapahamak si Rachel. Ano ang magagawa niya? Hindi inasahan ni Susan na makakaligtas din si Daryl sa pangyayaring ito. Bumiti si Susan at marahang nagtanong, Daryl, kumusta ka labas? Iniwasan niyang tanungin siya kung paano siya napunta doon sa halip, inaasahan na makagagambala ito sa kanya. Ang lahat ay masigasig na nakatingin kay Daryl, lalo na kay Zoran. Pagkatapos ng lahat, ang kagubatan ng bulaklak ng peach ay isang napakabihasang formation. Walang sinuman ang maaaring basagin ito sa libu-libong taon. Ang katotohanan na ang kanyang Diyos ay lumabas na buhay ay isang himala. Ngumiti si Daryl. Tita Susan, hindi ko alam kung paano ako lumabas. Naligaw ako rito, ngunit random lang akong naglakad.
Pagkatapos ay nahanap ko ang pasukan. Puro swerte lang yata, nonchalantly na sinabi niya. Hindi niya sasabihin kung paano niya pinagkadalubhasaan ang Baiki formations. Tumawa si Susan, nakakagulat. Dapat mong malaman, Nad. Aalala kami tungkol sa iyo ng maraming araw. Ikaw ay dapat naubos na. Magpahinga ka na. Tumingin siya sa kanya na may pag-aalala. Sa katunayan, sinusubukan niyang makaabala si Daryl na hindi binibigyan ng pagkakataon ang asawa na magtanong kahit ano kay Daryl. Gayunpaman, tinanong pa rin siya ni Zoran. Daryl, mayroong isang malaking palatandaan sa pasukan ng kagubatan na nagsasabi na ipinagbabawal na pumasok. Paano ka nakapasok? Damn it! Nanginginig si Susan. Ang pinakamalala niyang takot ay nagkatotoo. Kasabay nito ay nagring ang telepono ni Daryl. Ito ay mula sa Zephyr. Tay, medyo pagod na ako. Pupunta ako sa itaas upang makakuha ng. Magpahinga ka, bulong ni Daryl. Nais niyang tumawag ng pribado. Go, go. Sinamantala siya ni Zoran upang magpahinga kahit na siya ay mausisa. Inutusan niya ang mga tagapaglingkod na bitbitin muli si Daryl nang marinig niya kung gaano siya pagod. Sa kanyang kwarto, humiga si Daryl sa kama at kinuha ang tawag. Si Zephyr ay bahagyang nag-alala. Master, pagdating namin. Sa Sanders Mansion, mayroong dugo saan man. Malinaw na naganap ang isang labanan. Ang pader ay puno ng mga markang slash. Huminto siya sandali at nagpatuloy, wala kaming makitang kahit isang kaluluwa sa mansyon, ngunit nalaman namin kung ano ang nangyari. Anong nangyari? Walang pasensya na tanong ni Daryl. Maliwanag, ilang araw na ang nakakalipas ang Abbess. Mother Serendipity ng sekta ni Emmy ay nagdulot ng kaguluhan sa Sanders Mansion. Inakusahan niya si Dax na sumali sa Eternal Life Palace. Si Dax ay sinaksak ng ilang beses at siya ay namatay. Hindi namin sigurado kung siya ay patay o buhay. Ang Priora order na siya at ang kanyang asawang si Nancy, kasama-kasama ang kanyang apo ni Saul, ay gustong kunan ng interrogation. Saan niya ito dinala? Tanong ni Daryl. Iyon, hindi ako sigurado, mahinang sagot ni Zephyr. Pula ang mga mata ni Daryl habang malamig na sinabi niya, alamin mo ako. Maghanap para sa kanila. Kahit na kailangan mong hanapin ang buong Jiangnan, kailangan mong iligtas si Dax sa lahat ng gastos. Ves, Guro. Magtatagumpay tayo. Magalang na bulalas ni Zephyr. Itinapon ni Daryl ang kanyang telepono sa kanyang kama. Galit na galit siya. Pagkatapos, a soft knock ay nagmula sa kanyang pintuan. Naisip niya na maaaring si Sarah ay darating upang makipaglaro sa kanya. Nagulat siya nang makita niya si Susan sa halip. Tita Susan, sabi ni Daryl na may nakalilitong ngiti. Ano ang nangyayari gabi na, bakit siya nag-isa dito? Maaari ba akong pumasok? Magalang na tanong ni Susan. Hindi niya hinintay na sumagot si Daryl pagpasok niya at pag-lock ng pinto. Naglakad si Susan patungo sa kanyang kama at umupo doon. Siya ay tumingin sa Daryl at nagtanong, Daryl, ikaw tila mahina nung una kang lumabas sa gubat. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Natigilan si Daryl. Kung si Susan ay napunta sa kanyang silid upang tanungin kung ano ang nararamdaman niya, bakit niya nilock ang pinto? Mas maganda ang pakiramdam ko pagkatapos ng masarap na pagkain, he chuckled. Tumango si Susan at ngumiti. Iyon ay isang kaluwagan. Nagkatinginan sila ng medyo matagal, magkakasabay na nakaupo. Hindi na kinaya ni Daryl. Awkward siyang tumawa at tinanong, Tita Susan, may maitutulong ba ako sa iyo? Napakagatlabi si Susan. Pumunta siya rito para kay Rachel. Kung si Daryl ay nagkalat ng balita tungkol sa kung paano siya niloko ni Rachel sa pagpasok sa kagubatan, tiyak na siya ay papatayin hanggang sa mamatay ng kanyang ama. Kailangan niyang pigilan siya kahit ano pa. Ngumisi siya ng ngipin at binuhusan si Daryl ng isang tasa ng tsaa. Naglakad siya papunta sa kanya at inalok sa kanya ang tasa. Daryl, dito. Kumuha ka ng tsaa. Ano? Bahagyang nahuli si Daryl. Naguguluhan siyang tumingin sa kanya at tinanong, Auntie Susan, ano ang problema? Isang hakbang lang ang layo ni Susan kay Daryl. Siya ay maaaring kahit naamoy ang pabango sa kanya.
Tumingin si Susan at bumulong, Daryl, may pabor akong hilingin sa iyo. Anong pabor? Tanong ni Daryl. Si Susan ay tahimik bago siya dahan-dahang nagsabi, hindi mo ba masabi sa ninong mo na niloko ka ni Rachel sa kagubatan ng bulaklak ng peach? Ito ay tungkol dito. Mahigpit na kinuyom ni Daryl ang kanyang kamao, buong buhay. Hindi matatag na sinabi ni Daryl. Hindi niya ito binigyan ng pangalawang pag-iisip. Vow! Pinadyak ni Susan ang mga paa. Agad. Niyang nilambot ang kanyang tono. Daryl, please, I keep begging you. Bumalik sa Donghai City. Nakuha ng Abbess Mother Serendipity ang Sander sa Darby Mansion. Sina Dax, Nancy, at Saul ay nakatali sa isang kahoy na pusta sa likuran. Mahina sila at nabasa ng dugo. 10 ng mga tagasunod ng sekta ng ME ang nakapalibot sa kanila, nanlilisik ang paningin sa kanila. Jean Sander, isa sa mga alagad ng Abbess Mother Serendipity, ay lumapit kay Dax na mailatigo sa kanya. Kamay, sabihin mo sa amin, anong mga koneksyon ang mayroon ka sa Eternal Life Palace? Tinanong niya, bakit binitawan ni Daryl ang Golden Leon? Sa nakaraang ilang araw, sinubukan ng mga tagasunod ng ME ang lahat ng mga paraan upang makumpisal si Dax. Gayunpaman, patuloy niyang pinipilit na wala siyang anumang relasyon sa Eternal Life Palace. Ang Abbess Mother Serendipity ay may ibang negosyong dapat puntahan, kaya bago siya umalis, inutusan niya si Jen na tanungin si Dax. Umuso si Dax. Naglawak siya ng dugo habang nagsasalita. Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Wala kaming kinalaman ni Daryl sa Eternal Life Palace. Ano ang hindi mo naiintindihan, King? Ang sekta ng ME ay itinuturing na isang matuwid na sekta. Paano maaari mo bang agawin ang mga tao nang hindi alam ang katotohanan? Ngayon, pinilit mo kaming aminin ang isang bagay na hindi namin ginawa. Hindi ba sa palagay mo ang sekta ng ME ay magiging palatandaan ng biro kung makalabas ang salita? Sampal. Pinalo ni Jean si Dax. Ang latigo ay nabahira ng kanyang dugo. Napangisi si Dax, ngunit hindi siya sumigaw sa matinding paghihirap. Masakit, walang pag-aalinlangan, ngunit inis siya at ininsulto ang pinamunuan niya ang Donghai City. Paano siya mapahiya ng ganito? Ungol ni Jean, paano mo tatanggihan ito? Ikaw at Daryl malinaw na nagkaroon ng koneksyon sa kanila. Siya whip Dax muli. Whip? Ang latigo na ito ay mas mabigat kaysa sa nauna. Naramdaman ni Jean na hindi ito sapat, siya ay naging masalimuot. Latigo! 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 Ang tunog ay umalinggaw sa buong likuran ng Darby Mansion. Hindi na kinaya ni Dax. Ay kayong lahat. Sigaw niya. Mag-ingat ka, sisiguraduhin kong papatayin ka kapag makalabas ako. Naglakas loob ka bang makipag-usap? Sumimangot si Jean. Malamig na sabi niya. Fine, you can take it, right? Pagkatapos ay hahampasin ko ang iyong asawa at lolo. Nagpakawala ng sigaw si Nancy habang pinapalo ang balikat ni Jean. Ganap na nawala ito ni Dax, siya ay ligaw at galit na galit. Sinubukan niyang paluwagin ang sarili, ngunit imposible. Mahigpit siyang nakatali sa pusta. Malakas nang umiti si Jean. Dax, sabihin mo, kung mamalo ko ang iyong lolo, masisiraan ka ba ng loob para sa kanya? Hahaplos niya sana si Sol nang dumaan sa kanya ang isang punyal. Ang talim ay dumula sa latigo ni Jean, pinutol ang kalahati bago isuksok ang sarili sa dingding. Sino ang nangangahas na makagambala sa negosyo ng ME? Pasigaw na sigaw ni Jean. Narinig ang malalakas na yabag ng paa at sinipa ang pinto. Slam! Natigilan ang mga tagasunod ng ME. 1,000 kalalakihan na nakasuot ng itim na jacket na tsino ang sumugod. Pinangunahan ang mga kalalakihan ang 4 na magkakapatid na Dixon, sina Zephyr, Nimbus, Levin at Volt. Sila ay iniutos upang isave Dax kahit na ano. Nalaman nila na si Dax ay inagaw at dinala sa Darby Mansion, kaya dinala nila ang kanilang mga kalalakihan. Hawak ni Zephyr ang isang matangkad na watawat, kinawayan ito sa hangin. Ang watawat ay mayroong 9 na mga dragon at binasa nito ang Justice for Mankind. Ang bawat sekta ay may sariling watawat, kaya't nag-utos si Daryl. Nagawin din ang isa para sa Elysium Gate. Ang
Unang kasanayan ni Daryl ay ang Nine Dragon Ascension. Sa makatuwid, ang watawat ay mayroong 9 na mga dragon dito. Ito ay pinangalan ng bandila ng Nine Dragons Justice. Ang mga tagasunod ng Emi ay maaaring makaramdam ng isang malakas at nakahihingal na aura. Nang makilala ang watawat, marahang tinanong ni GNI. Nagtataka kung para saan narito ang Elysium Gate. Maaari ka ba naming tulungan? Itinanim ni Zephyr ang watawat sa sahig. Hindi kailangan ng tulong, idineklara niya, narito kami upang kumuha ng Dax. Sanders. Si GN ay lumapit kay Zephyr at dumura, si Dax ay isang kriminal na may koneksyon sa Eternal Life Palace. Sino ka upang magpasya kung manatili siya o pupunta? Sasabihin ko ito ulit, narito ang Elysium Gate upang kunin si Dax Sanders, ngumiti si Zephyr. Isang tritulis na 2 talim na tabak ang lumitaw. Inilabas niya ang kanyang panloob na enerhiya at sumabog ito sa buong silid. Matapos ubusin ang godly pill, si Zephyr ay isa na ring level 1 martial marquis. Inilabas ng mga kalalakihan ng Elysium Gate ang kanilang mahahabang sabre. Ikaw, Lee. Umatras si Jin sa takot. Tumalon si Zephyr patungo kay Dax at dinulas ang mga lubid na nakatali sa kanya. Ang lahat ng ito ay nangyari nang napakabilis na ang mga tagasunod ng Emi ay halos walang oras na mag-react. Natakot at galit na galit si Jian habang sumisigaw, ano ang ginagawa mo? Wala kang respeto sa sekta ng Emi. Sinigawan din sila ng mga tagasunod ng Emi, ngunit walang naglakas loob na umatake. Pagkatapos ng lahat, sila ay mas malaki sa bilang. Tumingin si Zephyr at sinabing, The Elysium Gate act indomitably. Inilayo niya si Dax at ang kanyang pamilya. Ikaw. Pinadyak ni Jian ang mga paa, ngunit hindi naglakas loob na habulin sila. Ang Abbess Mother Serendipity ay bumalik sa Darby Mansion pagkatapos ng 1 oras. Siya ay matalino na si Dax ay nasagip. Slam! Dinurog niya ang kahoy na pusta na tinali ni Dax. Madilim na sinabi niya, Elysium Gate, magbantay ka. Master, maghihiganti ba tayo? Tanong ni Jian. Ang Elysium Gate ay isang malakas at sikat na sekta. Mas mabuti pa tayo na hindi. Umiling ang Abbess. Lalo na ang sect leader, Indomitable Darby. Sobrang misteryoso siya. Wala pang nakakita sa kanya dati. Ako, takot siya ay hindi isang tao na maaari naming saktan ang damdamin. Guro, isubo na lamang natin ang ating kapalaluan. Ano pa ang magagawa natin? Bumalik sa silid ni Daryl sa Carter Mansion, nagpapanik si Susan. Daryl, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo si Rachel, mangyaring. Tahimik siyang nakiusap. Mangyaring huwag sabihin kay Zora na niloko kanya sa pagpasok sa kagubatan. Sigurado akong pinagsisisihan niya ang paggawa nito. Ang iyong kapatid ay bata pa at hindi pa gaanong gulang, huwag kang sumuko sa kanyang antas. Kinagat niya ang labi. Hindi pa matanda? Tumawa si Daryl, ngunit galit na galit siya sa loob. Tita! Susan, tigilan mo na, Hiskoff. Matanda na siya. Siya at ewan humantong sa akin sa kagubatan. Gusto nila akong mamatay. Kung hindi dahil sa kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagbagsak sa bay. Key formations, namatay siya doon. Nais ni Rachel na patay na siya, kaya bakit niya siya patatawarin? Walang magawa at balisa si Susan. Sinubukan niyang akitin si Daryl, ngunit hindi siya nakinig. Siya ay naubusan ng mga ideya. Tita Susan, gusto kong magpahinga. Dapat kang pumunta. Siya ay pinaalis siya. Ibinaba ni Daryl ang isang bote ng gamot. Ibinigay sa kanya ni Zoran upang makatulong na mapalakas ang kanyang katawan. Mahina pa ang kanyang katawan mula nang makalabas ng kagubatan. Makakatulong sa kanya ang gamot. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Alok ni Susan. Akmang kukunin na niya ang bote nang dumaan siya. Tia Susan,